Ayan po, good morning po sa ating lahat and welcome po sa ating daily morning devotional. At para po sa ating programa ngayong umaga ay tayo po ay magkakaroon ng opening song and opening prayer ni Sister KD at ang magdadala po ng mensahe para sa umagang ito ay si Sister Sam. So tayo na po ay dumako na sa ating opening song. Let us pray. Our dear Heavenly Father, we'd like to thank you for the wonderful good night's rest that you have given to us. Thank you for waking us up again and giving us new life and strength. And we ask for your guidance this morning, especially for the speaker as she imparts to us the message and the lesson. And may we apply these lessons that we have heard in our lives so that we may draw other people to you. And please guide our loved ones who are not with us. Please heal the sick. Please touch them with the healing hands. And please forgive us from the sins that we have done. Thank you for always hearing and answering our prayers. In Jesus' name we pray. Amen.
Ayan po, magandang umaga sa ating lahat and welcome back sa ating daily morning devotional. Ako po ang inyong speaker sa umagang ito. At ang title po ng ating devotional sa umagang ito ay The First Steps in Justification, April 14. Sabi po sa ating key text na mababasa sa Acts chapter 5, verse 31. Him hath God exalted with his right hand to be a prince and a savior, for to give repentance to Israel and forgiveness of sins. Sabi po dito, many are confused to what constitutes the first step in the work of salvation. Repentance is thought to be a work the sinner must do for himself in order that he may come to Christ. They think that the sinner must procure himself a fitness in order to obtain the blessing of God's grace. So dito po sinasabi dito, maraming tao po ang nagmi-misunderstand o hindi nila naintindihan na yung first step of salvation. So iniisip po nila na kailangan nilang gawin ang kanilang sarili na perpekto muna o maging good enough or worthy bago pumunta kay Kristo. So sa pamamagitan ng pag-iisip na ito, ang repentance ay nakikita nila as something na ang sinner kailangan nilang ma-achieve ng gamit ang personal effort before na i-accept ka ng Panginoon. However, sabi nga po dito, ito po ay hindi tama dahil it makes salvation depend on human ability instead na nga po na magtiwala sa Panginoon. But while it is true that repentance must precede forgiveness, for it is only the broken and contrite heart that is acceptable to God, yet the sinner cannot bring himself to repentance or prepare himself to come to Christ. The very first step to Christ is taken through the drawing of the Spirit of God. As man responds to this drawing, he advances toward Christ in order that he may repent. So, ito nga ay totoo. So, it is true na ang repentance po ay dapat mag-come muna bago ang forgiveness dahil ang Panginoon po ina-accept niya yung mga taong humble lamang at broken-hearted. However, yung sinner nga po ay hindi siya makaka-create ng true repentance by themselves. So, hindi po kayang ma-achieve yung repentance kapag gamit ang human strength. Yung very first step nga po na kailangan gawin ay pumunta o lumapit tayo kay Kristo. At kapag nangyari ito, yung Holy Spirit po ay magdodraw sa tao at hindi yung tao ang magdodraw sa Holy Spirit. So when a person responds nga po sa gentle drawing na ito o yung pagtawag ng Panginoon, mas magmo-move tayo na malapit kay Kristo at sa pamamagitan niya, tayo po ay malilid sa tunay na repentance. When before the high priest and Sadducees, Peter clearly presented the fact that repentance is the gift of God. Speaking of Christ, he said, Him hath God exalted with his right hand to be a prince and savior, for to give repentance to Israel and forgiveness of sin. So, dito nga po, tinuro daw po ni Peter na yung repentance ay isang regalo na galing po sa ating Diyos. So, sa kanyang mensahe, in-explain niya, sinabi niya na si Kristo ay tinaas o in-exalt para po mag-give both repentance at forgiveness sa mga kasalanan natin. So, pinapakita po dito na kahit yung desire to turn away sa kasalanan ay nanggagaling po sa Diyos at hindi po sa human strength lamang. Kasi ang Panginoon, siya po ang nag-i-initiate ng process of salvation sa pag-offer both the turning away from sin at yung sa forgiveness nga po na susunod. Repentance is no less the gift of God that are pardon and justification, and it cannot be experienced except as it is given to the soul by Christ. If we are drawn to Christ, it is through his power and virtue, the grace of God
Creation comes through Him, and from Him comes justification. So, ang repentance nga po ay regalo nagaling po sa ating Panginoon. At kasi nga po, yung forgiveness at justification ay hindi ma-achieve lamang ng tao mag-isa. So, ang tao ay hindi niya kaya ma-experience ang true repentance unless nga po lumapit tayo kay Kristo. At kapag may tao daw po o kung sino man nangangailangan na o nag-feel na mag-draw kay Kristo, ay yung feeling itself already evidence o ito na yung feeling na yon ay already evidence nga po ng kanyang kapangyarihan na gumagawa sa ating puso. Yung sorrow o yung kalungkutan para sa kasalanan ay at yung pagbago ng puso ay pareho pong nanggaling sa Panginoon o sa biyaya ng Panginoon na nag-work through Jesus Christ. Who is desirous to becoming truly repentant? What must he do? What must come to Jesus just as he is without delay? He must believe that the word of Christ is true, and believing the promise asks that he may receive when sincere desire prompts men to pray. They will not pray in vain. So kung sino daw po yung gustong maging mag-repent ng tunay, ay kailangan po nilang lumapit kay Kristo just as they are. Wala pong pagbabago, wala pong magta-try na i-fix yung kanilang sarili muna. So, kailangan muna nilang maniwala kay Kristo at sa mga promises niya na ito ay totoo at magtanong sa Kanya sincerely para sa tulong. At kung yung tao ay truly nga po na mag-desire na mag-pray para sa repentance, ay hindi po sila i-ignore ng Panginoon. Yung prayer na iyon ay sasagutin niya to honest faith and sincere seeking. So, matatanggap nga po natin ang biyaya ng Panginoon o yung sagot ng Panginoon kapag ayun nga po, sincere at honest tayo sa ating hinihingi o yung paghihingi ng forgiveness at repentance sa Kanya. The Lord will fulfill His word and will give the Holy Spirit to lead to repentance with prayer. He, the repentant sinner, will mingle faith and not only believe in but obey the precepts of the law. He will renounce all habits and association that tend to draw the heart from God. So yun nga po, pinufulfill po ng Panginoon ang kanyang mga pangako sa pamamagitan ng pagbigay ng Holy Spirit sa mga tao pong naghahanap po na o naghihingi ng repentance. As dun nga sa habang nagpe-pray yung tao, kailangan nga po nilang maniwala at sumunod sa salita ng Panginoon. Ang true repentance po ay pinapakita not only sa mga salita, kundi din po sa mga gawa na pagtalikod sa kasalanan o yung mga sinful habits natin at yung associations na nagpo-pull away sa puso natin away from God, ay pinapakita po dito yung real change guided by the Spirit. So, ayun po, ang devotional po natin ay pinapakita na ang repentance po ay hindi nga po something na ang humans o tayong mga tao kayang gawin by ourselves. Ito po ay regalo na galing sa Panginoon sa pamamagitan po ni Jesus Christ, na yung Holy Spirit po ay nagdodraw sa mga tao kay Kristo at ay nga po, as they respond in faith, pinapakita sila po ay nililid sa true repentance at forgiveness. Atong devotional po din natin ay tinuturuan tayo na hindi po dapat we should not try to make ourselves na ourselves worthy muna bago lumapit tayo sa Panginoon. Instead, lumapit tayo kay Kristo as we are trust His promises. So, yung promise ni Kristo na okay lang tayo lumapit just as we are, maging sinner man tayo or hindi tayo maging perfecto, ay okay lang sa Kanya. Basta naghahanap tayo ng kagustuhan o ng will na magbago. At nga sabi din dito na
i-allow natin si Kristo na baguhin ang ating puso at sa pamagitan na to, leading us to a life of obedience at transformation. So, yun po ang devotional natin sa umagang ito. Kaya once again, good morning po sa ating lahat and God bless us all. And po maraming salamat Sister Sam sa topic natin ngayong umaga. At yun nga po na sinasabi dito na kahit yung desire natin na mag-repent ay nanggaling po ito sa ating Panginoon na ang Panginoon po ang siyang gumagawa sa ating mga puso na tayo po ay pinapalapit sa Kanya. At ang ating part po ay mag-respond at pumunta sa Kanya ng kung ano tayo. So, yun yung sinasabi na come as to Him as we are. So, ngayon po, tayo na po ay dumako na sa ating closing song and closing prayer ng ating speaker. Closing song na po.
Tayo po'y manalangin. Let's pray, Father in heaven, thank you for the wonderful night that you've given unto us and for waking us up again this morning, for giving us new life and strength, and for letting us gather as we have our morning devotional. Father, please help us about the message that we have heard this morning into our hearts and into our minds, so that we may show it in our daily lives and to the people who are around us. And we also pray for our loved ones who are not with us. Please protect them, and please protect us also from any possible harms and dangers. Please heal the sick, touch them with the healing hands, and then please continue to guide us throughout the whole day. Thank you for always, please for your sins that we have committed against thee, and thank you for always hearing and answering our prayers. In Jesus' name we pray. Amen. Yun po, at dito po nagtatapos ang ating morning devotional at maraming salamat po sa lahat ng nakasama natin via Zoom and via Facebook Live. At iniimbitahan ko po kayo na mag-join din po sa ating evening devotional ng 6 p.m. and ganun din po morning devotional ng 5 a.m. pa rin po. So, good morning po sa ating lahat and God bless us all.